tubig. Tugtugon tayo ng tiro. Ay mga kabakyard, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. Diyos maray na aga Bicol. Sa ngayon, nandito tayo sa Kuwan, kabundukan, sa ilog. No? Meron tayong babagtasin na batis. Mangunguha tayo ng mga suso. Bang, may nakuha ka na? Ay, isang pulta. Ay na. Ito mga kabakyard. Oh. Nakuha ng guide natin. Nabagwang kung tawagin dito sa amin. Suso naman sa Tagalog. Ayan yung guide natin. Yung dati natin kasama. Si Nong Arevalo. Kaya mga kabakyard, samahan nyo muli kami sa aming mini adventure. Ay mga kabakyard, isa sa teknik dito ng pagkuha, kailangan bungkalin mo yung mga dahon. Kasi dito sila nagtatago, ginagawa rin nila itong pagkain. Ayun, bubungkalin natin. Sana makakuha tayo. Sana. Bato, Ito, maliit. basta estimate mo kaya tilitigan, hindi mo nakawa na. Sering haliw. Oh, sering haliw, pwede na yun. Ano mga kabakyard, ayan. Ayan. Nasa ilalim sila ng mga basura, mga dahon. Kailangan babalik ka rin mo, bubungkalin mo yan. Sinabi sa ako kahapon, tabalay. Ayan pa.
harapan niya. Ang payo. Laptop ko lang nga yun. Baka na boy. Dalo-dalo. Ay, sige. Bah, mga anak na yun. Pero nasa diot ko man. Nasa dahon ko man. Mga kabakyard, munting kaalaman lang ang suso. Pagka ganitong umakyat na sa mataas na bahagi ng bato na hindi na naabot ng tubig, mahingitlog na yan, mga anak na yan. Kaya pagka ganyan, hindi na namin yan kinukuha. Kasi kahit kunin mo yan, halos ang laman yan, pag sinipsip mo, puro na parang buhangin. Kasi yun yung itlog niya. Yan. Sobrang taas na ng napunta niya mula sa tubig. Ibig sabihin, mga anak na yan. Hindi na natin dapat kunin. Isli sa gari na dahon. Pag ginali mo rin nawaran mo sa saro. Pati.
Oh, grabe ang tao. Para. Ano? Buwa. Oh, ipin mo. Pagpapunong na ko. Yun, pagparirik na tiw-tiw ah. Ano? Pagparirik na tiw-tiw. Saan kaya ang bagay na yan? Saan kaya Ano yan? Ano yan? titiging? Yan, oras klase, kalidi. Ito kan mahalay ni Kuta, ano? Nakabili. Darag ko mo daw. Sabay mo na sa ragpa, ang kapap. Sabay mo na ragpa. Alas ng pagpili at harap mo. Ang tawa na bagaw. Bagaw. One eternity later. Five and a half. Kaya mga kabakyard, nandito na nga tayo sa ating munting bakuran. Nakauwi na tayo. Hindi lang na videoan yung ano yung kabuuan ng pangunguha namin ng suso doon sa sapa. Gawa ng bukod sa nalubat ang ating camera, bumuhos pa ang napakalakas na ulan. Kaya dito na tayo sa sa bahay. So bali ito, tinimbang ko. Bali 5.5 kilos yung nakuha natin. Bihira mangyari ang ganito Ang lakad namin. Bubuhos natin. Kaya mga kabakyard, nagit ka natin dito sa kuwan, Sirula. Ano? Ang dami. Ang mga kabakyard, laki Kabagwang dito sa Bicol. Kasi mga kabakyard, bala ang sasahugan natin ng suso. Ito. Siyam at kalahating kilong papaya. Ayan. Sa mga kapwa ko probinsyano, lalo na sa mga Bicolano, alam na alam nila na ang pinaka-the best pansahog sa suso ay itong papaya. Bali ito ang pinaka-asawa niya. So, yan. Umpisahan na natin pala ito mga kabakyard.
So yan mga kabakerd, nakapag balat na tayo ng papaya. So ito namang suso ang tinitiktikan natin ano. Kaya naman ito tinatanggalan ng yung parang wet, pinakadulo ng shell niya para magkaroon siya ng ano, ng daanan ng hangin. Ano? Para pag sinipsip mo dito, pag ganun, may hangin na papasok at doon sasama yung laman. Pagka hindi mo kasi tiniktikan, kahit anong sipsip mo dyan, hindi yan lalabas. Kasi walang daanan ng hangin papasok at palabas dito sa bunganga niya na siyang magdadala nung laman ng suso. Kaya ganito ang ginagawa natin. Ayan. Pinaputulan natin ang buntot. Gaganyan lang. Basta may madaanan lang yung hangin. Sa hangin kasi mga kabakyard, sasabay yung ano yung laman pag sip-sip. Mga kabakyard, huling proseso na pagdadaanan ng ating suso or tabagwang. Ayan o, lagay natin sa bao, takpan natin. Yan, alog-alogin. Ayan. Mga kabakyard, ang itim. Ang purpose nito mga kabakyard, kung bakit kailangang alugin, para tumama siya ng tumama dito sa bao. Matanggal itong mga ano. Yung bunganga kasi nito, ito. Malalambot ang dulo niyan. Kailangan natin tanggalin. Ayan o, kita nyo naman, ayan o. Ayan yung mga shell na nadudurog na o. Ayan yung mga malalambot na bahagi ng shell na kailangan natin tanggalin dito pa lang sa bao, dito pa lang sa labas, para hindi siya sumama doon sa kakainin natin. Ginalo mo kasi yan sa kaserola o kaya kaldero. Pag tumama yan sa kutsara saka sa kaserola, yung malalambot na bahagi ng shell nito sasama doon sa kakainin natin. Medyo delikado, baka sumabit pa sa ating bituka. Ito ang purpose. Bakit kailangan alugin ganyan? Mga kabakyard, ito lang ating putahe. Medyo challenging yung halo. Puno-puno kasi. Kaya 200 ang gamit natin.